Atong ablihan atong mga Bible to the book of 2 Thessalonians chapter 3, verse number 6 down to verse 18. Atong tubag-tubagon sa pagbasa mga kaigsunan 2 Thessalonians chapter 3, verse 6 hangtod sa verse 18. Okay? Akong basahon ng verse 6, the Bible says, "Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourself from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us." Verse 8, "Neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travel night and day, that we might not be chargeable to any of you." "For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat." "Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. 14, "And if any man obey not our word by these epistles, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed." "Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all." 17. Together, verse 18. "The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen." Lord, salamat sa mensahe. Salamat, Lord, sa mga verses nga among gibasa karon. Tagay kinig gahom, Lord, sa among samtang kami magapamalandong. Lord, salamat kaayo sa privilege nga maga-worship kami kanimo. Lord, help us to understand the message. Kamita imong kubos nga alagad po na kami, Lord, sa gahom sa balang Espiritu. Lord God, kung doon ay mga hugaw sa among kasing-kasing sad, Lord, pasaylo kami, himo aming takos o ngayan sa mga tubangan karon. Among gi-claim magkadaugan, gikomitar kanimong tanan in Jesus' name. Amen. Okay, dengan salamat, lingkod palihog, ang atong key verse is found in verse 13. If you look at verse 13, the Bible says, "But ye, brethren, be not weary in well-doing." Sanay ka encouragement gikan ni Apostol Paul mga kaigsunan nga dili ta magkaluya o dili magpadala sa pagkakapoy sa paghimo og mga maayo. Amen? Usahay kapuyon man kita kay una tao ra ta. Natay mga kaluyahon. Usahay gutumon ta ana ba labi na ganang dali kay ka maluya kung gigutom ka. Maluya pud ka kung busog ka kabusog. Niya, ang pagkaluya, mga kaigsunan nga maabot sa taway, pagpili na. Maabot na siya, mga kaigsunan. Nayusahay, ligoon ta physically, pero luya ta spiritually. Di ba? Kusugi kang mudagan, kusugi kang mukaon, pero ang imuhang kalag, walay kusog. Mga tong espirituhan ng kinabuhi ba, walay kusog. Muna, maglisod nag-ampo, maglisod og basa sa Biblia, maglisod og memorize sa mga verses, maglisod og pag-involve sa bulhaton sa Ginoo kay naman galuya ang espirituhanong kinabuhi. Murag gaugga ba? Pero ang encouragement diri makaigsunan kay ganong encourage ni Paul dito ang church sa Thessalonica. Tungod usa sa mga problema dito is false teaching. If you look at verse number 6. That was verse number 6. "Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourself from every brother that walketh disorderly." Notice the word, that walketh disorderly. Buti pasabot, simang ang iyang baruganan. Simang ang iyang belief. Dili siya angay nimong kuyugan, oy. Di siya angay nimong
kanang mo compromise pug ka sa iyang unsay iyang iyang say stand niya mga igsoon, say conviction niya. Pabito na diha sa mga kanang mga youth camp, youth congress, wa gyud laing denomination mo kuyog diha. Di gid sila invited. Okay, kini para lagi din sa mga Baptist. O, di ba? Baptist churches, mga fundamental Baptist churches, nana. Oh. So, diri kung naay usa nga simang og baruganan, murag di kalayhan. Tabo bitaw na diri sa tuwa. Ang iyang belief, mga kaigsunan, ang Calvin, John Calvin nga mga nga teaching ang iyang gi-adapt. Oh. So, contradict man kayo ang iyang stand. Sa atong sa stand nato mga kaigsunan, tiya mo na nga ang Ginoo nagpili na kinsa iyang luwason. Kay eleksyon man. Oh. Nagpili na kisa iyang luwason, di na kinahanglan magwali, di na kinahanglan magpanginbitar, di na kinahanglan magsuluining, kaya ang Ginoo ra may mubutang og tao sa simbahan. Mo nang baruganan mga kaigsunan. Pero ingon sa Bible mga kaigsunan, whosoever believe it, kanang whosoever kinahanglan na sang yawan. Oh, kinahanglan siya sultihan sa kaluwasan, sultihan mga kaigsunan, para makaduol sa Ginoo. Kaya kung ang tao di masultihan, paano mo siya makaduol sa Ginoo? Kaya ang pagtuo, maabot man gyud sa pagpaminaw. Gikan sa pagpaminaw man gyud. Amen ba? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Oh. So, dunay tulo ka mga butang diri mga kaigsunan. Ang atong mensahe, ang atong titles ng mensahe nara sa verse 13, be not weary in well doing. Na kay ministry nga diha ka nag-involve, ayaw paluya-luya. Amen. Why luya-luya? Nayusa ka mendering, wa mo simba itong Sunday. Chatan ako nga, Brad, wa lagi ka itong Sunday. Oh. Kaya pastor, naalang ko yung rason nga wa ko ka simba. Naalang mga kakulian. Ikaw, Brad, why luya-luya? Diba? Kaya magluya-luya ta mga kaigsawa, kaya mahimo. Tanaw ng taong galuya. Kung sabay mahimo niya, wa. Oh. Ingon sa Bible, be not weary in well doing. Kinahanglan ta ang pulaan ba sa paghimog mga maayo. Oh, di ba? So mo na mga kaigsunan, kay uban muhunong na kay naanay gikawilihan. Ang uban muhunong na sa paghimog mga maayo butang kun kay naanay na divert ng kasing-kasing. Ang una-una mga kaigsunan. Oh. So dili gina-encourage ta abi nimo ang pagpadayon, para nga makapadayon ka, una gid diha nga imong ibutang sa imong kasing-kasing, kinahanglan naa gyud disiplina. Dahil disiplina sa imong kasing-kasing, na disiplina sa imong kinabuhi. Kaya kung wa tay disiplina, paano ka magpabilin diyang dapita? Importante kayong disiplin mga igsoon, sa imong time, kinahanglan gyud nga magmatngon ka. Oh. So why we should not be weary in well-doing? 3 things tonight mga kaigsunan. Number 1, because there is great reward. Dunay dako kaayo nga ganti. Dunay dako kaayo nga reward mga kaigsunan. There is great reward. Dili siya gamay nga reward. Dako nga reward mga kaigsunan. Ang paghimog maayo kung tan-aw na tong Biblia. Matthew chapter 7 verse 24 down to verse 25. What was the Bible says? Ingon sa Bible, therefore, whosoever heareth this saying of mine, and do with them. Notice the word, do with them. Di lang siya ingon nga nakadungog. Di lang siya ingon nga nakagather lang siya og mga information. Gagather lang siya og mga knowledge. Kundi ingon sa Biblia, and do with them. I will liken him unto a wise man. Sama siya sa usa ka maayong maalamon nga tao which built his house upon a rock. Nganong wise siya tungod kay nagbuild siya og balay, ibabaw sa bato. Naa siya gitawag strong foundation. Lig-on. So gitawag sa diri nga wise sa panahon nga naay problema, lig-on kay siya. Ligon siya, dili sa dali mabungkag, maanod. Ingon sa Bible sa verse 25, and the rain descended, and the floods came,
And the winds blew and beat upon that house, and it fell not. Di ba? Wa gyud mapukan. Wa gyud matumba. Sa unsa nga rason? Because it was founded upon a rock. Dapat inana gyud ang atong baruganan as Christian. Ang atong faith ba? Lig-on gyud. Mao na ingon ni Paul, we need to be grounded, rooted and grounded in the Word of God. Kay bisag unsa nga mga tao nga ma-meet nimo, i-convince ka, di ka dali nga mutuo, dili ka dali nga madala. Kaya nga naman, nakay imong baruganan. Nakay stand mga kaigsunan. So himo lang gitag maayo. Kaya nga naman, usa ka adlaw, it will be rewarded by the Lord. Diba kung nang usa ka taon, kasagaran na to, trabante man, nagtrabaho mo na yung mga company, so, mo-follow ka sa rules. Di ka mo simang, para nga dili ka masuspended, dili ka ma-terminate. So maghimo kay insakto yun. Kay sa paghimo di insakto, magdugay ka diha, basi ma-promote ka pa diha. Kaya nga naman, naghimo kag insakto. Di ba? So, maupod sa ato ang spiritual life, mga kaigsunan, kaya naaman tagyod kay Kristohanon man ta. Kung tanaw na ito dihang Matthew chapter 5, verse number 12. Yung sa Bible, gitawag ni siya og the spiritual reward is for those who do good. Di ba? Wag kita gi-encourage sa Ginoo diri nga maghimog bad. Kundi puro good mga kaayuhan, mga kaigsunan. Doon ni kanta gani nga right is always right. Do right. Till the stars fall. Tanawa sa 5 verse 12 in the book of Matthew, rejoice. Samtang ikaw you are doing well, doing good. Lisod man kaay nga maghimo kag maayo, nagpadayon ko sa paghimog maayo, wa ka magpadalas ka kapoy, wa ka magkaluya-luya, mga kaigsunan, dili ka madala dihan dapita ba? Dili mo nag-entertain ang kaluya. Naningkamot ka, mga kaigsunan. Singon sa Bible sa verse 12, rejoice and be exceeding and be exceeding glad. Rejoice and be exceeding glad. I hope sa atong pagpangalagad sa Ginoo hinaot nga wa ta nagmahay. Amen. Hinaot wala tayong mga regret sa kinabuhi kinangalagad ta sa Ginoo. Wala dili ka maingon nga nagmahay gid ko nga naluwas ko. Nagmahay gid ko nga nahimo kong Kristohanon, nagmahay ko nga nahimo kong membro diha sa Bible Baptist Church Basak. Kung naay mga pagmahay klaro kayo, wag na maluwas. Kung mao na mga pulunga nga magawa sa imong baba. Kay tinuod nga luwas, malipay man gyud. Malipayon man gyud kay mao na ang kanang salvation man gyud, mao na pinaka dako kaayo nga desisyon nga imong gihimo sa tubangan sa Ginoo. Sa imong kinabuhi, dako kay na nga desisyon mga igsoon. Diba? So ingon si Biblia, samtang ikaw naghimog mga maayo, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Tanawa ra gud. Bisan sa paghimo ni mga maayo, dili maapresar sa tao, pasag din na. Amen? Sag dilag walay tao nagpikpik nimo, biliban ako nimo. Ayaw na kay dili man ta mean pleasure. Ang ato Ginoo man tong gihimaya. Sag dilag way nagdaig nimo kay di magibutangay daigon. Amen? Wag kita sa lugar nga daigon ta. Usa ra gid angay daigon, Ginoo ra yun. Kung unsay mga hiyas na ani mo, daiga ang Ginoo sa imong hiyas. Amen? Kay kana gasa na sa Dios. Kung unsa ang potensyal nga naa nimo, gamitan na nga mahimaya ang Dios, mga kaigsunan. Inana. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Dako kayo ang reward. For so persecuted they the prophet which were before you. Usahay manggod, usa sa mga hadlang anong di ta magapadayon tungod sa mga paglutos, tungod sa mga pagbiay-biay, tungod sa mga pagbugal-bugal, tungod sa mga discouragement. Diba? Kana mga discouragement. Ma-discourage ka ba? Pusag di lang kinahanglan ito na i-overcome. Kay wa man gisulti sa Biblia, wa man giingon sa Biblia nga kung Kristohanon ka, puro na lang panalangin imo madawat. Dili panalangin, life is full of troubles.
Pero salamat nga naay grasya ang Dios. Amen? Kanang grasya niya ba? Ha? Kanang grasya niya mo na mag-motivate na to para magapadayon ta sa paghimo og maayo. Bisan pa man og di na makita sa tao, pero nakit-an na si Ginoo mga igsoon. Padayon ra. Padayon. Colossians chapter 3 verse 24. There is great reward. Why we should not be weary in well doing. Nga naman, dunay dako nga reward. Tanaw Colossians 3 verse 24, the Bible says, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Notice the word, for ye serve the Lord. Amen? Gaserve ka sa Ginoo. Kanindo tana, what a privilege mga kaigsoon nga gaserve ta sa King of Kings. Amen ba? Oh. Kana gani mga restaurant mga kaigsoon, matud pa sa testimony nila Brother John Paul kay dugay na magina siya gid ka kuan sa restaurant, no? Happy kay sila kung naa sila customer nga mga celebrities nga moadto silang restaurant. Lipay kay sila magapanghambog sila mga diri si Aramina ana. Oh, ano ba? Oh, diri si Jan Estrada. Makaserve tarungon gid nila serve. Serve gid sakto ba? Kanang serve gid nga way sipyat, mawawaro niya sila. Nya kita kay ga-serve ta sa Ginoo. Usay daghan kitag sipyat. Di ba no? Kaya naman, di man ta perfect. Mana ang simbahan mga kaigsol mura na hospital. Dili mga perpekto ang tao diri. Amen ba? Dili mga perfect ang tao diri. Mura na hospital nga tanan diri mga masakiton nga nanginahanglan tabang nga maayo. Adto ka sa hospital, puro masakiton. Dito ko sa emergency, di ko katuog kay naay mingon agay. Na napay maghilak, naay magguol, naay masigig tawag. Pili-pili na diha. Ano ba no? Wa kay kalinaw. Salamat sa pribilehiyo. Bini mo pribilehiyo bini alang kanato ang pag-serve sa Ginoo. O kini nga pag-serve sa Ginoo, wa ni si katapusan. Ngano man? Di ba langit man ta? Amen? Kristohanon gud tagod. Naatay kaluwasan. Naay gisaan ng Ginoo kanato nga eternity. Pero kining atong lawas dili man ni eternity. Pero Kristohanon ta karon pa lang na nangalagad na tas Ginoo. Mawala na ta diri sa kalibutan, tuala ta dito sa langit, galagad gyud ta sa Ginoo. Ga-worship ta sa Ginoo dito. Di ba? Wa nay soul winning dito. Wa nay tao dito nga tagaan ng mga spirituals nga di mo dawat na ba? Puro na lang worship sa Ginoo tong buhaton dito. Amen. Muna diri sa kalibutan mag-anad ta, amen. Kay musig mahibong ka dito bang ani dining langit. Di ba? Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Hebrews 11:6, the Bible says, He is the rewarder of them that diligently seek Him. Di ba? Ang Ginoo muhatag og ganti kay naman di man kawang ang tanan good. Dili useless ang pagsakripisyo na to. Dili na sayang oy. Recorded na sa Ginoo. Galatians chapter 6 verse 9 ingon sa Bible, and let us not be weary in well doing. Kana, for in due season we shall reap if we faint not. Di kita di ta weary in well doing. Ayaw padalas kakapoy. Kalaay ayaw. You overcome na. Mahimutag mga maayong butang mga kaigsunan nga makapalipay sa Ginoo. Ikaduha nga butang mga kaigsunan, not only there is great reward, why we should not be weary in well-doing. Number 2, because there is great need. Unsa may need? Pagtuo. Muna ang pinakadako nga gikinahanglan. Pagtuo. Ngadto sa mga unbelievers, kinahanglan sila pagtuo sa Dios for salvation. Para makabaton sila kaluwasan ng kaigsunan. Kaya di maluwas ang tawag, dili mo tuon ni Jesus Christ, kaya maluluwas siya. Amen?
Sumo na usa sa mga need para ang tao maluwas. O gihimo ni Jesus Christ, mga kaigsoon, ingon niya, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. May ari siya sa pagpangita, no? O sa pagluwas ngadto sa mga nangawala, kinsa man ning mga lost, kanang mga unsaved. Mga unbelievers, unrepented, unconverted, asa man na sila, bound to hell na sila, mga kaigsoon. Muna nga gipangita na sa salamat kita nakita na ta, amen. Kakaplag na ta sa kaluwasan, mga kaigsunan. Pero timan ni mga kaigsunan, dunay dako nga panginahanglan. Unsa man na pagtuo. Para sa kaluwasan sa mga katawhan. Alang sa mga Kristohanon, pagtuo gihapon. Ang need, amen? Para magapadayon. Kanang genuine faith ba? Kanang pagtuo, mga kaigsunan, nga bisag wa di mo makita, pero nagtuo gihapon ka. Wala siya. Pagtuo. Kinahanglanon siya. In doing good, we need to have a genuine faith. In doing well, in doing good, mga kaigsoon, kinahanglan tag tinud-anay gayon nga mga pagsalig ngadto sa Dios, mga igsoon. Kay kung ang tao dunay tinud-anay nga pagtuo sa Ginoo, it is easy for him to pray. Amen. Sayon ka sa iyang moari sa simbahan, moari fellowship, sayon ka sa iyang nga naman tungod sa pagtuo niya sa Ginoo. Amen? Pagtuo niya sa Ginoo, muning usa sa mga dako nga gikinahanglan. Usa sa mga rason nga nung dili ta magpadala sa kakapoy, in well-doing tungod sa dako nga need. Panginahanglan. Kung may pagtuo ta, di lang kay maka-pray ka, makahatag ka, makapartisipar pagyud ta sa mga ministry sa simbahan. Di ba? Di magini mahuman ning ministry. Di ba? Naamag yun na. Kung ang simbahan tigal, walay programa yun. Simbara, maura na. Unsa ka, no? Murag luya kay ginabuhin ito tingali. Kung ang imuhang nasi mong kasing-kasing, simbara yun. Simbara. Di, walay ministry. Kung magsimba, kung lagi pipipi. Pungko, pamati, pauli. 3-piece, pero 4-piece na siya. Panlibak. Pungko, pamati, pauli, panglibak. So why ministry nga pailaluman mga kaigsunan? Diba? So kinahanglan gyud siya nga kung naa siya pagtuo sa Ginoo nga tinud-anay, di siya makatanaw. Makapartisipar, maghunahuna gi siya unsay mahimo nako diha. Amen. Kana bang mangutana siya sa kagulingon, unsa may maabag nako, unsa may mahimo nako? Gusto siyang mo involve. Gusto siyang mo involve. Si Brother Dacomos, papa ni Tricia, kay sige migchatay ana. Pastor, unsa may mahimo? Unsa may mahimo nako sa camp? Mohatag og 25 kilos nga bugas, pastor. Tanawa ra. Kanang inana ba? Kabalong mo offer. Pero na mga membro, magkaigsoon, kinahanglan ginimong imong sultian, oy. Ako talaga ara nga, camp na mo, nami camp tambungan sa katapos karang July. Unsa may mahimo nimo? Ano ko ba? Kaya di mo himo. Di ba? Importante na ito magkaigsunan. Samtang kita Kristohano, kung gusto tanga magpartisipar, kinanatay common sense, amen? Common sense pa. Di na mapasulti. Kita na nimong need Amen? Ikaw mismo makita nimong need. Di man pwede pantuon na lang sila dito way konsumo. Di ba? So far, wa pa maginahitabong, nagutman na sila dito. Naalang nagutman kay di mo kaon. May duklon. Last time natin yung people nga naglisod, nagpakaon, sige ta ganin niya usan Sige ta ginkari kaon na ay nato nyo pakuyuga. Kay mo tayo mo problema na to. Naipagkaon, di mo kaon. Nagsakit ng tiyan. Tanawa ra. Niya ngay pakuyugon. Ikatulo nga butang mga kaigsunan. Why should we not be weary in well-doing?
Number 1, tungod kay dunay reward. Number 2, dunay great need. Number 3, makikisunan, dunay gitawag great example. Unsa man ning example? Na example ba? Tanano to ang usa diri ka believer sa panahon nila ni Peter. Atong ilailahon si Dorcas in the Bible. Think about the example of Dorcas in the book of Acts 9 verse 36. Kini si Dorcas mga kaigsunan, kanunay niya sa naghimo og maayo. Dili lang sa iyang kaugalingon, dili lang para sa iyang kinabuhi, kundi she always doing good and helping the poor, especially sa mga widows. Mo na iyang ministry bitaw. Kay siya unsa man siya kanang mananahi man siya. Kahimog mga biste ba? Murag sa tawag ata dressmaking, tailoring tailor. Oh, mananahi. Kisa mananahi diri. Nato mga miyembro nga mananahi. Si Mercy, kisa pa to? Duha man to. Si Mercy, Sister Minda, Amosko, mananahi man to. Mananahi. Dili ito mananahig mga samad sa kanang gibuwang ba? Kanang mamuwang na mga samad. Tahion ng samad. Dili na ang kay Dorcas ang iyang source of living is dressmaker sa mga kaigsoon. Tanaw nimo sa verse 36, Acts 9:36, the Bible says, "Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works." Tanawa, notice the word good works. Kay well-doing man ta, amen? Good works. Unsa pa gyud? An alms did which she did. So naay mga unsa may naanay Dorcas. What are the qualities of Dorcas? Nindot kid ang qualities sa kinabuhi niya mga kaigsoon. Kaya nga naman dili lang siya nagtanaw sa iyang personal needs. Kundi gusto siyang mutabang. Di ba no? Gusto siyang mutabang ngadto sa uban. Naa siya gitawag a gift of hospitality, di ba? Kinaiya man na nato mga Pinoy, inila magita mga Pilipino diri ba nga hospitable kay ta. Kusog kita mo atiman, kusog kita maamumag tao. No? Agda. Kasta kapila na to agdahon na to, kaon ta bay, kaon ta bala. Kaon tabla. Di ba? Kanating kaon, may imbit, di ba, nanad man tana. Snacks ta, kaon ta brad, kaon ta sis, ano ba? Ingon sa Ilonggo, kaon ta anay. Ilonggo, balahin mo ng Ilonggo. Kaon ta anay. Ingon sa Cebuano, anay? Di na mo kaon ng anay. Kaon ta bala. Di kini magong anay, bala pa. Ati, kaon ta Di kini magkaon ng anay, bala, tae pa ka. Di kini makasinabot ng Cebuano o Ilonggo. Basta agdahan na yung nagani. Paningkamot na lang gini magkakaon ka. Kay lahi ginang sinultian na naman kay isunan. So, ang Pinay og Pinoy noon gid nga hospitable gyud kayo. Muna ganahan kay ng mga foreigners dito mga re. Kay mutagad magyud ta. Mutagad. Pero sa mga naso di mo way tagdanay oy. Way silinganay, way tagdanay nana grabiha sila no. Pero di halos tarang silingan nimo kailan nimo. Di ba? Hasa pikas barangay ka kailan, labi nag-driver ka ba no? Driver sa balabal, nagunay motong driver, sweet lover. So kini si Dorcas mga kaigsunan, maayo ni siya tungod kay una Kristohanon siya. So ato palahig gid ang kinabuhing Kristohanon. Amen ba? Lahig gid ang kinabuhi sa Kristohanon sang sa dili Kristohanon. Nana may Kristo gud. Nana si Kristo sa iyang kasing-kasing. Nana si Ginoo sa iyang kasing-kasing. Nana si gitawag bag-o nga kinabuhi. Di ba? So, diri sa ilahang community, kini si Dorcas, adtuan na niya ang mga widows. Di man ang mga widows ba? O walay mga asawa, or walay bana, nga wala na ikaparis ba? So maglisod na.
Ang iya mo support siya mga kaigsunan. So siya ang usa sa pinagitawag nato sa Bible a great example when it comes of doing good, helping sa uban. Grabe si Dorcas ug kasing-kasing mga kaigsunan. Na sa kaadlaw mga kaigsunan, si Dorcas nagkasakit. Mao magini samputan nato no. Karon kamo mga batan-on, healthy pa kay muglawas. Way mga balatian, pero abot gid ang panahon. Wa man na nato ginapangandoy, pero mabot ang panahon sa edad nga insakto pod. Manggawas na ng mga sakit. Kasi magdahom nga masakit ko ginani. Nga di na ta kakaon og mga nindot nga mga sudan. Oh, di ba? Ganihan nangaon mi dito sa tinulahan. 7 mi ka buok. Nagkaon sila atong nga nindot mga lami kay ba biya niyo eh. So, tanaw na lagi din taon ko. Lagi ko patintal brad nabi. Maglitson ka? Isnab ko na brad. Snabon ko na. Waagi ko padalaw kay gahuna-huna tas to ang lawas pa nga di na kayo ka sugakod ba. Pero bantay mo maulian eh. Ha? So mga igsoon? Diha na to makita mga igsoon ang maayong example. Si Dorcas. Na si ministry nga giapilan unya usa ka adlaw nagkasakit siya mga kaigsunan pero the widows gathered to take care the body of Dorcas. Nagkasakit siya, giatiman siya hangtod namatay siya mga igsuon. Namatay siya. Di ba gid lalim ning magkasakit ka ba niya maglubog pa kag dugay kayo ang panahon ba unya mamatay ra man di kagihapon. Di lalim no? Ang pressure ba, ang stress ba? Mabito na nga na ito, usa ito kitawag na nga, euthanasia, sana? Mercy killing? Tiwasan na lang ka ba? Ako, kung magsakit ko, ako na yung akong asawa, tiwasin na lang ko kung magsakit-sakit ko, do ka tuig lubog niya, tiwasin. Mercy killing na lang. Ha? Di ba? So, namatay, nagsakit, namatay, pirting guula mga widows. Uy, nga naman, wala na sila supplier. Ha? Wala na ayuda. Di ba? Na yung mga damage, wala na ayuda. Kaya ba mo ito burden ni Dorcas, mutabang gid siya ba? Ato sa katabang unon yun. Nagkasakit, sa kadlaw, unya namatay, unya kining balitaa, nadungog ni Pedro. The man of God. So sadya nga si Pedro nakadungog mga kaigsunan, nga mao nang nahitabo. Kung imong tiwasan sa pagbasa ang chapter 9 mga kaigsunan, si Pedro nangamuyo siya ngadto sa Ginoo. Ang balang espiritu nag-convict kay Pedro nga i-pray niya si Dorcas. Mabita na nga importante gid prayer oy. Amen ba? Alang sa mga nagsakit, importante kayo ang prayer nga i-restore sa Ginoo. Nga i-extend pagid sa Ginoo ang ginabuhi. Dili normal sa atong panahon karon nga nanay namatay nga mag-pray pa ka nga Lord buhi ahin tao na. Sa panahon sa mga apostles, applicable na siya. Pero karon di ka ingon nga namatay na ba niya ingon mo Dorcas bangon. Uy, wala na karon panahon na. Di ba? Kana tingaling ng mga na mga faith healing tingali, pwede na sila ha. So diri makita nato magkaigsunan nga ang Dios mipadayag og gitawag nga tungkol sa prayer ni Peter, ni Apostle Peter, dunay special miracle nga nahitabo sa kinabuhi ni Dorcas. To make the long story short, nabuhi si Dorcas. Nabuhi siya. Dorcas was alive again. O niya, nagpadayon siya sa ministry niya. Nagpadayon to. Wala to ingon ba to? Wala mingon si Dorcas nga, naagi man ko kasakit, naagi man ko kamatay pod. Nabuhi ko. Pwede hunong na lang ko sa ministry nako. Wala ay nagpadayon mga kaigsunan. Dorcas was alive again to continue her service work. Unsa man niyang may trabaho niya? Feeding. Feed the hungry. Di ba? Feeding the hungry.
Yan naman na sa Biblia, even si Jesus Christ, mga kaigsoon, kung imo ning gibuhat, then you've done it unto me. Amen? Feed the hungry, give drinks to the thirsty, di ba? Welcoming the strangers, clothing the naked, ano sa pagyod, visiting the sick, and the prisoners. Ingon ni Jesus Christ, kung imo ning gibuhat sa uban, sama ra nga imo ning gibuhat kanako. Mo ti gibuhat ni Dorcas, unsa man na siya doing good. Amen? Wala nga di ta magluya o himog maayo. Himo lagi tag maayo mga kaigsunan. Kaya una ang Dios may malipay ana. Siya malipay. Oh. So I hope ang mensahe nagatag na tog blessing tonight. Amen? Mga rason nganong dapat ta nga muhimog pagpadayon sa paghimo, dili magluya-luy sa paghimog maayo. Tungod kay dunay gitawag reward, great reward. Tungod kay dunay gitawag great need and great example. Hinaot usa ka sa example mga igsoon samtang ikaw nangalagad sa Ginoo. Lord, salamat kaayo nining kagabihon.